Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan dahil sa pag-defer ng Pelicans ng kanilang pick para sa taon na 2025, ang Lakers ay opisyal nang makukuha ang number 17 pick sa NBA draft ngayong taon at number 55 pick. At ayon sa multiple reports ay target ng Lakers para sa kanilang 17 pick ang 7'4", 306 pounds big man Zach Edey. Nag-average siya ng 25 points, 12.2 rebounds, and 2.2 blocks per game on 62.4% shooting sa field while winning the National Player of the Year award in back-to-back years sa kolehiyo. 7'10" and a half ang wingspan niya at may standing reach na 9'7" and a half. Walang duda na unstoppable siya sa college basketball. Ganun pa man ay duda nga sa kanya ang madami pagdating sa NBA dahil siya ay isang traditional big man na hindi subok ang outside shooting despite nagpakita siya nito sa draft combine. Tila ba walang in-between sa kanya. It's either the next Yao Ming siya o kaya naman Boban Marjanovic na unplayable sa important games dahil madalas siya ma-expose sa mga pick and roll situations. Sa ngayon ay lumabas din nga mga report na hindi interesado ang Lakers kay Bronny bilang number 17 pick at mas willing sila na kunin ito bilang ang number 55 pick. So ayun nga po mga kaibigan, ayon sa Draft Express ay magkikita si Zach Edey at ang Lakers. Ngunit asahan na hindi nag-iisa ang Lakers na may interes sa 7'4" big man. Andyan din nga mga team sa tulad ng OKC Thunder na masyadong maliit at manipis laban sa ibang team kapag playoffs na. Ang Memphis Grizzlies na nawala ng Steven Adams, Miami Heat at iba pa. Kayo mga kaibigan, gusto nyo bang makita na kunin ng Lakers si Zach Edey o sa palagay nyo ay hindi siya fit sa team na ito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jason Kidd. Mukhang may pasimpleng ang plano si Jason Kidd mga kaibigan. Sa press conference kanina ay sinabi niya na sa palagay niya ay si Jaylen Brown ang best player ng Celtics. Kung titingnan nga daw natin ang ginagawa nito sa depensa, pinipick up nga daw nito si Luka ng full court, nakakapunta sa free throw line, ginagawa nga daw nito ang lahat at yan nga daw ang ginagawa ng best player ng team. Isang statement na nahalata ng mga Celtics players bilang mind games. Sinusubukan nga ni Jason Kidd na i-imply na si Brown ang best player ng Celtics in hopes na maging mas agresibo si Tatum at mawala ang pagiging team player nito upang mapatunayan na siya ang best player. Ganun pa man hindi ang kumagat si Tatum sa patibong ni Jason Kidd at sinabing na iintindihan niya nga daw na gusto silang ipagsabong ng ibang mga tao. Hindi na nga daw ito ang first time at matagal na itong ginagawa ng mga tao. Habang si Drew Holiday naman ay sinabi na hindi nga daw nagsisinungaling si Jason Kidd at totoo na si Jaylen Brown ang best player ng Celtics. Habang si Al Horford naman ay sinabi na nakikita niya nga daw ang ginagawa ni Jason Kidd at hindi niya tinanggap ang statement nito na si Jaylen Brown ang best player ng team nila. So nakadepende nga ang epekto nito sa mindset ni Tatum at ni Jaylen Brown. After being in the shadow for many years, napapansin na nga ng mga fans si Jaylen Brown ngayon bilang higit o equal kay Jason Tatum. Habang after being ahead for many years ay tila ba nasasapawan si Jason Tatum ni Jaylen Brown ngayong playoffs. Kung madadala nga si Tatum sa pagiging number 2 kay Jaylen Brown at kung madadala naman si Brown sa statement ni Al Horford na ayaw sabihin na siya ang number 1 ng Celtics, dito lang nga ito magkakaepekto. Kung pareho nila nagugustuhin na patunayan na sila ang number 1 ng kanilang team. Sa lakas nga ng Celtics team ngayon, tila ba sarili na lamang nila ang makakatalo sa kanila. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?